Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito? Tayo po muli ay tutunghayan ng ating pagbasa para naman sa araw po ng Biyernes, May 24, taong 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang 10, mga talatang 1 hanggang 12. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Hudiya at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipon-punan ng mga tao at tulad ng dati, nagturo sa kanila. May mga Parisiyong lumapit kay Jesus, ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, "Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, "Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Subalit sa pasimula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Habang naglalakbay si Jesus mula sa Galilea patungong Jerusalem, patuloy siyang nagtuturo at nakikipagtalakayan rin siya sa mga Parisiyo. At isa sa mga paksa ay hinggil sa diborsyo o paghihiwalay na malimit na pinagtatalunan ng mga guro sa batas. Tingnan ninyo, hindi lamang sa ating kapanahunan pinagtatalunan ang tungkol dito sa mga bagay ng paghihiwalay o diborsyo. Kahit pa nung panahon ng ating Panginoong Yesus, yung mga dalubhasa sa batas, mga guro ng Israel ang siyang nagtatalo-talo. Kaya isinangguni at itinanong din nila ito kay Jesus. Maaaring ang dahilan ng kanilang pagtatanong ay subukin lamang ang ating Panginoon. Hindi talaga ibig nilang matuto at pagkatapos matutunan ay sundin kung ano yung itinuro at sinabi, inihayag ng ating Panginoon parang sa ating kapanahunan din. Maraming nagtatanong hindi para matuto. Kaya lamang nagtatanong ay upang subukin yung tinatanong kung hanggang saan yung abot ng kaalaman at kakayahan niya. Pero may mga tao ding nagtatanong para lamang libakin, tuyain, matahin yung tao. Upang subukin si Jesus, tinanong ng Parisiyo kung pinahihintulutan bang diborsyohin ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan. Sa halip na sagutin ni Jesus na oo o hindi, ipinaalala niya sa Parisiyo na bumalik sa orihinal na turo ng Diyos na narinig sa kanyang salita o mababasa sa Biblia. Napakahusay at napakatalino talaga ng ating Panginoon. Alam ni Jesus ang mga sadya nila sa kanya para siya'y subukin, siluin lamang. Ngunit hindi siya sumagot ng oo o hindi, kundi sila'y pinababalik sa orihinal na kautusan, sa orihinal na rules and regulation, sa orihinal na batas ng Diyos sa lumang tipan na naririnig nila at nababasa din nila. Inilahad ni Jesus ang plano ng Diyos tungkol sa pagkakaiba ng mga pagtatalik sa sangkatauhan. Ginawa niya silang lalaki at babae na ibig sabihin, dalawang may buhay na hindi kompleto na kailangang makipagbuklod sa isa't isa para bumuo ng isang buong tao. Ginawa silang pantay ng Diyos at gusto niyang pagbuklurin sila sa pag-isang dibdib sa mga bigkis na mas matibay pa kaysa namamagitan sa mga magulang at mga anak. Papansinin po ninyo mga kapatid, nilikha ng Diyos ang tao bilang lalaki at babae upang bumuo ng isang tao, nang ibig sabihin ay makagawa ng isang anak, magkaroon ng isang pamilya. Hindi nilikha ng Diyos ang tao na lalaki sa lalaki ang magsasama o babae sa babae ang magsasama, sapagkat napaka-imposible
na sila'y makalikha ng isang tao. Ang pinagsama ng Diyos ay ang lalaki at babae para makaganap kung ano ang plano ng Diyos sa sangkatauhan. Ang pamilya ay munting iglesia na binubuo ng mag-asawa at mga anak. Kung makatao at makakristo ang pagsasama ng mag-asawa, malaking bahagi ito sa ikabubuti ng community o ng lipunan o ng isang bansa o isang bayan o isang syudad. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your smile.